Kayo ng partial information or konting bahagi kung bakit po tayo nagkita-kita ngayon. Gusto ko po bago simulan ang lahat ay sabihin sa inyo na ako po ay hindi taga-DSUD. Hindi rin po ako anumang ahensya ng gobyerno pagdating po sa may kinalaman sa palupa. Ako po ay isang ordinaryong presidente rin na kagaya ninyo. At isa naman po akong lupon ng barangay kung saan may mga usaping nagtatalo-talo yung mga homeowners, members, officers, tungkol sa pera, tungkol sa kanilang pamamahala. Dinudulog po yan sa atin at ako po naman yung pinapalad na kadalasang sa akin po idinudulog sapagkat meron po tayong kaunting naiintindihan pagdating po sa gano'n. At siguro sa konting oras o minuto na atin po paghaharap ngayon, magtagal man tayo dun sa question and answer, magbibigay lang tayo ng mga konting bahagi para naman po ma-update lang sa mga hindi pa po masyadong aware kung ano po yung meron tayong topic today. Ang ating po pag-uusapan today ay ang regarding po sa bagong inilabas na advisory ng ating pong Department of Human Settlement and Urban Development o yung tinatawag na DSUD. Sa mga hindi pa masyadong pamilyar, ito po yung HLURB. Pareho lang po yung HLURB at saka yung DSUD, iisa lang po sila. Ipinalitan lang po yung pangalan niya ngayon at mas pinalawak yung departamento. For example, kung ikaw ay SEC-registered nung araw, pag SEC-registered ka, hindi ka pa kontrolado ng HLURB. But this time, kung ikaw ay SEC registration, meaning galing ka sa isang NGOs, galing ka sa isang urban poor areas o grupo, ikaw po ay nasa SEC lang naka-register. At kung ikaw naman ay subdivision at kayo po ay galing sa isang developer, ito po naman ay tinatawag na developer HIGC, so nandun lang din kayo sa HIGC. Pero dahil po dito sa bagong departamento ng DSUD, ipinasok na po ang lahat ng may kinalaman sa housing. So kung bakit lahat ng mga may kinalaman dito ay magkikita-kita tayo sa tinatawag na finance. At simulan natin bago mag-finance. Ano yung sinasabi ng DSUD o yung bagong nilabas ng Magna Carta 9904, actually 2021 pa po siya. And then nagkaroon po siya ng ni-revise Magna Carta for homeowners ngayon pong 2024. At meron na pong advisory na ibinaba dito na ang lahat ng mga homeowners, lahat, take note the word lahat, meaning buong Pilipinas, lahat ng merong homeowners ay kinakailangan ng dalhin ang inyong mga record dito po sa DSUD. So dito na yung sinasabi ko na magtatagpo-tagpo tayo. And take note again, kung ang sabi sa akin ng DSUD, meron dito lamang sa NCR, meron daw 9,000 homeowners more or less, at nasa 3,000 pa lamang yung mga nakakapag-update. Ibig sabihin, halos hindi pa sila nakapangalahati. So that means, nagkaroon po ng upon the effectivity noong 9904, nagbigay ng 6 months for the effectivity nito. Pero dahil maraming hindi nakakomply, in-extend po ito noong 2025 para po ang lahat ay makapag-update. But again, may problema pa ulit, hindi rin aware lahat ng mga homeowners po na regarding dito sa ibinabang batas na ito. So ano nangyari? Nagkaroon na naman po ng extended, yan ang kagandahan ngayon, ini-extend na po yung application for the amendments up to December this year, 2026. Now, balikan muna natin kung ano yung mga klase. Kapag kayo po ay SEC registered, kapag kayo po ay HIGC, meaning ito po yung mga sinauna na mga registration, kinakailangan nyo pong dalhin ang inyong record dito po sa DSUD at mag-a-apply po kayo ng Step 1, registration. Pag SEC registered ka, kapag HIGC ka, kinakailangan ay magkaroon muna ng re-registration. Now, there is some cases na walang record. Kasi po, yung SEC at saka yung HIGC, sila po yung nagpo-forward nito doon sa DSUD. So wala tayong tungkulin. Sila po yung magpapadala nito doon sa DSUD. Pero may mga cases na hindi po nadadala, ito pong hindi po na ipapadala itong SEC ninyo at saka HIGC. So kayo pupunta. Babalik po kayo sa original kung saan SEC registered. Yun nga po, papunta na ako doon. Yes. Kaya ako pinapaliwanag ko lang, in-explain ko. Meaning, kapag wala po kayong record sa DSUD, so meaning, nasa ang record ninyo? Nasa Makati. Pupunta kayo doon, i-check nyo yung record nyo, and then yung inyo pong SEC registration, i-email nyo po doon sa kanilang CFRD para yung inyong record ay ma-forward through DSUD. I-email nyo po doon. So, aantayin nyo ngayon yung inyong record kung kailan lalabas.
Nagkataon na meron kasi tayong hinahabol na period. So meaning, kung ang aasahan mo email, baka matagal o matulog sa pag-accept ng kanilang document. So sino ngayon ang magsasuffer later on? Siyempre yung pong homeowners na may hawak. So okay, granting na na-email nyo na. Pumasok na ngayon yan dito sa DSUD. Pupunta na ngayon kayo sa step na 2. Para doon lang to sa mga HIGC at saka sa registered po. Pupunta na kayo, mag-apply na kayo ng tinatawag na re-registration. I-update nyo na po yung inyong, immediately pina-accredit nyo na. Kasi nga nag-re-registration na kayo. And then pag natapos nyo na yung re-registration, hindi pa doon natapos yun. Doon pa lang papasok yung tinatawag nating amendments, which is required by law. Na ngayon po, siya yung pinapatupad sa buong Pilipinas at until December 2026 na lamang po yung kanya. Actually, extended na po siya. Hindi natin alam, pero in my personal view, tingin ko baka pwede pa siyang ma-extend. Kasi nga, dito lamang sa Pilipinas, exactly, dito pa nga lang sa lugar natin, I mean sa NCR, Quezon City, maliit pa rin yung bilang ng mga nakakapagpa-amend. So, anong gagawin mo doon sa kanila? Ang sabi ng batas, yung mga SEC at HIGC na kapag hindi na i-forward sa DSUD, kayo po ay automatically suspended. Better check nyo po yan. Sa SEC pa lang, sa SEC, pag hindi kayo nakakapag-comply, meron na po sila doon. Pag dinala yan dito sa DSUD, yung inyong SEC and HIGC, at hindi kayo nakapag-re-register, meron pa rin silang remarks. Pwedeng suspended. At kung hindi kayo umabot ng December, lahat po ng inyong mga registration na hindi nakahabol sa amendments o re-registration, tinatawag na pong revoke. Ano ang mangyayari kapag ni-revoke? Meaning, wala ng legal personality yung association, hindi na rin pwedeng maningil yung inyong mga treasurer just in case na meron kayong mga collection na sinasagawa o magawa nyo yun para internal understanding ninyo, pero once na meron complaint against doon sa collection na nagaganap, pwedeng liable pa for estafa yung inyo pong treasurer. Just in case, ha? So, case-to-case basis, kaya titignan lamang po ninyo kasi ang tinatalakay natin ay iba't ibang setup ng estado ng inyong mga kalagayan. So, yun po. Pag naka-HIGC na kayo at hindi nyo nagawa by December, suspended and possibility revoke. Sir, pero ngayon kasi iba na iba, mag-send ka ng email, tapos nag-check kasi ako, kailangan ko pa mag-click ng ticket. So, hindi siya kung may malaman. Para saan naman yan po? Yung sa, ano ko namin, transfer of records. From SEC. Yun nga po sinasabi ko kanina. Binanggit ko nga, kapag umasa kayo sa email, aantayin nyo yung tamang proseso at matagal yan bago bumalik. That is one point. Yun po yung sinasabi natin, tama naman po kayo. Yun po yung reason kung bakit po tayo nakikita rito. Kasi baka sakali na ang tanggapan ni Kagawad Marlon makatulong na makakonect. Hahanap tayo ng kaibigan natin from SEC na magpa-expedite ng inyong mga records na madala agad. Kasi kung depende lang tayo sa inyo, sa atin, tandaan ninyo ang bureaucracy ng Pilipinas. Meaning, kapag walang padulas, ang bagal ng andar. Alam nyo yan, hindi naman lingid yan sa kaalaman nating lahat. O bakit po yun natin ginagawa yung ganito? Iba kasi pag mayroong power, pag marami. Di po ba pag halimbawa, sumulat, ang homeowners ng Gulod ay nagre-request sa SEC na lahat na po ng mga records nila attach herewith. O i-attach natin yung mga kopya kung meron man kayo, gagawa natin doon. And then kukuha tayo ng contact, i-forward na agad nila doon, which is trabaho naman nila, bakit tayo nakikiusap? Binibigyan tayo ng batas na hanggang December, pero record namin, hindi naman ninyo pino-forward. Sino ngayon nyo? May problema. Eh di kami ngayon yung mananagot dahil ang sabi ninyo, i-revoke yung aming registration, whereas, hindi naman yung pino-forward yan doon sa proper agency na dapat doon namin siya dalhin. Correct? So dapat ilagay natin yung mga ganong consideration. Tama po yung mga point ninyo. And yan po yung reason kung bakit nandito. Number 2, pag nag-file kayo ng re-registration sa DSUD, mahaba na yung pila. Tapos i-inquire ka, bibigay sa iyo yung requirements, i-explain sa iyo yung mga gagawin mo. Pag uwi mo, dahil yung cellphone mo, nung tinanong ka ng officers pag uwi, ako nakalimutan ko yung sinabi sa akin, kung ano yung mga hakbang na gagawin namin. And that is another thing kung bakit po tayo nandito, sapagkat kami, i-guide lang po namin kayo. Isang point natin dito is number 1, bigyan ng awareness. Tandaan niyo po, take note again, wala kaming pakialam sa internal ninyong proseso kung ano man ang sistema ninyo. Nandito lang kami, ina-update lamang po namin kayong lahat kung ano yung merong existing law, kung ano yung mga magaganap, at kayo po yung magdi-decide kung anong gusto nyo. Sabi nila sa akin ng last time, paano patapos na kasi kami? At hindi na kami sasali. Yes, pero kung hindi nyo pa na-transfer yung title ninyo, hindi pa na-transfer yung title ninyo,
Pag ni-revoke yung inyong registration, paano nyo ita-transfer in your name? Eh wala na kayong legal personality to sign, to enter into any legal contract. Di ba, sir? Ibig sabihin sila na may mga experience sa ganito. Marami dito, ang dami sa gulod na marami na talagang kaalaman pagdating sa mga ganito. Pero may mga single point na minsan nakakaligtaan po nila yung mga ganong klase. So yun lang po, napapabayaan, exactly. So yun po yung gusto natin ditong i-assist. Awareness, and we will assist you, we will guide you. Actually, napag-usapan nga namin, mamaya ito to, isa sa mga magaganda itong topic natin. Nire-request ko kila Sir Job, kila Kagawad Marlon, na baka by itong week, coming week na to, by Wednesday siguro, Wednesday this next week, so mga kanina 15. Baka pwede, isang grupo, kung ano man ang concern nyo, punta na tayo ng DSUD. Di ba? Para mas mabilis at sabay-sabay yung ating transaction. Meron naman tayo doon na nag-guide sa atin, nga lang hindi natin pwedeng sabihin na kung sino yung mga tao na yun, bakit? Kasi sasabihin nila bakit priority yung gulod, bakit may ganito sa ganyan. So yung tao naman na yun, masasacrifice naman yung kanyang trabaho doon, na instead na tumulong lang naman, magbigay lang naman ng awareness doon sa atin. So okay, pasok tayo ngayon doon sa amendments. Binanggit ko na kanina, in case na hindi po tayo ma-amend by 2026, hindi po ako nagsasalita Ang nagsasalita po ay ang DSUD based on their advisory na pinadala. Ito naman po ay nasa kanilang official na makikita nyo naman po in case po na mag-research kayo doon sa kanilang website. Nakalagay na sa advisory po nila na until December nga na kinakailangan maihabol po yung ating amendments. Anong ibig sabihin nun sa mga hindi masyadong pamilyar? Ibig sabihin meron kayong old o yung kasalukuyan yung ginagamit na articles and bylaws. For example, doon sa bylaws ninyo, 5 lang yung officers nyo doon, gusto nyo gawing 15. O kaya 15 sa dati, gusto nyo na lang gawin siyang 5 kasi papatapos na. O kaya ang monthly association dues ninyo doon ay 50 pesos. Dati, ngayon, gusto nyo gawin 100 o dating 100 dahil patapos na, gusto nyo bawasan, gawin nyo na lang 50. So meaning, lahat po ng mga pwedeng baguhin doon sa inyong amendments, pagkakataon nyo na po para gawin. As long as na may resolution, as long as na pumapayag din yung ratified by all members of the association or majority, 2/3 of the membership. So yun po, ibig sabihin, mas madali na siya na makapag-amend. And then may bayad nga lang doon sa ShopSig kapag amendments na, 720 ang articles and 720. DSUD. 720 sa articles and 720 again doon sa bylaws. So yun po, yun yung medyo basic lang na binibigay natin. Pero anyway, siguro, more on nag-focus tayo doon sa question and answer kasi nasasagasaan naman natin yan kaya ko lang tinutukoy, meron kasing nalilito, like this one. Alam po ba ninyo na merong mga classification ng HOA? Akala natin, pag tinawag na HOA, pare-pareho. Kaya pag umattend kayo ng seminar, minsan naguguluhan kayo. Ano ibig sabihin ng beneficial user? Ano ibig sabihin ng mga ganitong prohibited acts? Bakit pwedeng magparenta? Bakit doon ay bawal magpalit ng membership? Bakit dito ay pwedeng magpalit ng membership? May dalawang klase po kasi na homeowners. Meron po tayong tinatawag na regular homeowners composed of yung mga subdivision, villages, ang tawag ko doon sa kanila, mga yayamanin, yung mga medyo may dating. Yes, sila po yung nakakategorize doon sa tinatawag po natin na regular homeowners. Yung isa namang bahagi ay tinatawag namang non-regular kung saan ito naman po yung CMP, yung mga ganitong klase, mga BISTEC, so and so. So maraming program na dito naman naka-classify. Ito naman yung hindi masyadong yayamanin. At sa ikatlong bahagi naman, ito yung mga new, yung nag-i-start pa lang sa grupo, magtatayo pa lang sila ng samahan nila for neighborhood, doon na po tayo naman yung kapasok. So may mga bahagi siya, pero classified lang naman yung homeowners na yun sa dalawa. Yung neighborhood kasi, kapag na-okay na sila, papunta na sila sa tinatawag na HOA ng regular. Neighborhood yung kanilang starting. Unlike doon sa subdivision, automatically, pag ni-registered yun, regular HOA kaagad yung kanyang classification. So medyo nag-gets. Kaya kung minsan, may mga topic like example, kapag ikaw ay homeowners na regular, pwede ka magpalit. Kasi binili mo yung property mo na may title, yung subdivision. Pag nabili mo kasi siya, pwede mo agad siyang ibenta at pwede mo palitan right there and then yung master lease. Hindi po. Tinutukoy ko sa subdivision. Tinutukoy ko po ay subdivision. Yung ikalawa naman, yung social housing naman. Sa social housing, kahit pagbentahan kayo, bawal. Hindi mo po pwedeng palitan hanggang walang substitution, hanggang walang default process,
hanggang walang waiver of rights. So magkaibang proseso, kaya yung ibang nakikinig, kapag hindi masyadong i-explain ng detalye, point by point, sasabihin nila, kasi sabi dun sa seminar namin, pwede raw magpalit, samantalang pinalitan ko yung aming member ng social housing. Hindi pwede. Siyempre hindi pwede. Sapagkat sila po yung na-approve ng ating gobyerno para po maging beneficiaryo ng programa ng ating pong pamahalaan. Unlike doon sa mga subdivision, nakabakante yung lote, ibinenta ng may-ari, binili ni sir. Pagkabili niya, may deed of sale sila. Ipapasa niya sa homeowners. Pagpasa nila ng pangalan, palit na yung pangalan. Di ba? So, ganun lang sila kadali. So, yung iba, medyo naguguluhan kapag hindi sila masyadong aware doon sa sistema ng ating proseso. Yes, sir. Clarify lang classification. Kasi ang sa mga dami sa distance ngayon, hindi kami unaware pa kami dyan sa hindi sila naman kami sa dito kasi election, hindi sa kanila nag-election kami, nag-election sa kanila paano pag hindi kami nakapagkabin at pinabutan ng December 26? Kung mayroon pa tayong ginagawin ko sa mga treasurer magkaroon ng isapin sa mga correction. Hindi ko balik kung ano-ano yung buwan at magpunta sa alanganin. Hindi balik mga bayro sa'yo, mga aminin sa'yo. So, simple board resolution namin na basta i-compress ka ng resources. Ang tanong ko sa iyo, bakit nag-register naman kami CPL? Kasi mayroon akong nabalitaan na ito na nag-compress na. Ang preparation ako sa printing sa ito ko nila. Pero ngayon dalawang taon na. Bakit hindi sila pinablis na kanilang website? Pero pag nagpupunta rin mga tawag nila Ang hindi ko po masasagot kung bakit hindi nila ito naibigay yung information right, information dissemination, dahil ito po yung kanilang departamento. Nandito po tayo dahil ito po ay isang bahagi ng pagmamalasakit. Meaning, ito po tayo na nakikita-kita rito, kung hindi man nila naipaliwanag doon, ini-inform namin kayo dahil nagtulang sila, sir. Papasalamat kami sa inyo at pagkagawan nila dahil wala siyang tulong sa legality na isisinin ng lahat ng sama. Hindi lang dito sa mga kapitulungan. Yung tungkol nila, kasi pag may usapin doon sa kanilang bagong direktiba, bagong manas na sinatutukan ng ito, malaking usapin pag hindi ka siguro doon. Yes, sir. Batas na yan, hindi naman yan ordinary Exactly po. batas. Ng buka-buka lang. Hindi lang ordinance na. Hindi ako may laptop. Maraming sinabi mo na actually, lumanaw ko yung pero nag-ihawilan dahil may samaan ng 212 Ano po pangalan ng association niyo, sir? Ernest Bill NCR HOA 090127 at ang status niyo po ay amendments na po kayo. Ibig sabihin hindi na po kayo re-registration. Ang nabanggit niyo kasi HIGC kayo, nasa DSUD na po kayo, nakapag-re na kayo, so amendments na po kayo ngayon, sir. Yun na nga, kaya na tumigil at nagkinig sa iyo dahil nalaman ko yung implication pag hindi kami makaka-register. Yes, sir. Pero ang sinasabi ko po ay hindi ako ang nagsasalita niyan. Ang sinasabi ko ay galing sa RA 9904. Information. Very much welcome sa inyo, sir. Thank you po. Sa inyo. Appreciate. Thank you so much, sir. Akili. Si Idol. Kuya Hyder. Si Kuya Hyder Akili. Oh, idol ko yan. Original yan ang Baby pa lang ako. Hyder Akili na yan. presidente. Original. Mga kasama ko yan. Opo, kasama rin namin nung araw. Kaya nung gumagatas pa ako. Ay,
Si Sir na po yung nagtatanong ha, kung wala daw SEC at DCRD yung dapat malaman po ninyo na magkaiba yung DCRD at magkaiba po yung SEC, magkaiba rin naman yung DSUD, magkaiba po lahat sila. Ang DCRD, ang may control po niya na yung ating Quezon City Government sapagkat meron po silang resolution na pinatutupad para dyan. Meaning, ang lahat ng mga NGO dapat magpa-accredit sa kanila para ma-identify nila gaano na karami ang mga sectoral sa bawat kanya-kanyang sektor na pinag-uusapan. Okay, bigla, buti na lang na-remind sa akin ni Sir Joe, kung bakit po pala tayo lahat dito, hindi dahil sa kung ano paman. Si Kagawad Marlon Serrano po kasi, siya yung chairman ng Committee on NGO. So meaning lahat po ng sektor ay dumadaan po sa kanya. At the same time, ito po kasi ang ating Homeowners Association ay isang sektor ng homeowners kung bakit binibigyan ng awareness itong mga kasama natin. So ang amin pong pakay dito para ma-aware lang kayo, mabigyan lang ng updates yung mga kasama natin kung ano yung nagaganap. At gaya nga ng pinoint out ni Sir Haider, tama yung mga sinasabi niya at yung concern niya, naging observation niya, totoo po na kaya nga tayo nagpapatawag at gusto nga natin lahat mapatawag para ma-update sila doon sa mga magaganap. Now, kung ang sagot dito ay ayaw namin, hindi kami interesado dyan, hindi po namin yung problema. Ang sa amin lang, nakarating sa amin ito, nung nalaman ni Kagawad Marlon po, na meron na palang due date pagdating po sa mga ganito at pwedeng masuspend at pwedeng ma-revoke later on, ay syempre nag-alala siya, baka po pwede, sabi niya, Lupon, pwede mo ba akong maalalayan sa tulong ni Sir Joe na nagre-research nga kami, patuloy kami nagre-research para maging update yung mga kasama natin. Tignan nyo ha, bibigyan namin kayo kung gaano na kami latest. From start namin, paano lang kami mag-aral. Inalam namin paano mangyayari. Sa ngayon, kahit set kayo, sabihin nyo lang kay Sir Joe, alam niya na record from set. Punta ng DSUD, kung kayo ay HIGC o SEC, sabihin nyo lang kay Sir Joe, alam niya ang sitwasyon ninyo doon. Kung kayo ay suspended, o kung kayo ay revoked, kung kayo ay re-registration, o kayo ay amended. So meaning updated kayo. Kami, in case naman kung kayo ay mga social housing or mga loan ng social housing, sabihin nyo sa amin kung hindi nyo malaman kung saan, ano kayo, kung kayo ba ay membro doon o hindi. Ibigay nyo sa amin yung pangalan nyo, account number nyo. Ngayong oras na to, malalaman nyo, pati yung utang nyo, malalaman nyo. Pangalan o account number. Ganun po yung ibig sabihin, ganun nakahabilis yung gagawin natin. Bakit po natin ginagawa? Ano yung advantage? Kasi nga po, gusto nyo palang mag-inquire sa SEC. Pamasahe, oras, abala, may kasama kayo. Tapos ang problema pa niyan, i-report mo doon sa kasama mo kung saan kayo nagpunta, akala nanood kayo ng CD kasi may mga expenses. Say another day 2, pupunta naman kayo ng DSUD, ipapakita niyo yung record niyo, hingi kayo ng requirements, magsusulat kayo ganyan, patawag ka na naman ng meeting sa mga kasama mo, gumastos na naman kayo ng pamasahe. And then 3, ipapayin niyo pa lang yun, papakomputer niyo, magkano na computer typing bawat isa? Ako nagpa-type kasi ako, 50 pesos na nga isa eh. Ewan ko lang kung may mas mura pa. 50 pesos per page. Eh, ang amendments po, ilan ang itinatype? More or less. Nasa 25, 30 siguro, times 2. O, duplicate copies. Opo. Yes, sir. Opo. Hindi kasi kami, tulad ng sinasabit namin, unless na gusto nyo gawin 3. Hindi naman bawal yung 3, pero nire-required nila ay 2 duplicate copies. Nasa inyo yan, walang problema. Kahit nga gawin nyo pang-4 kasi meron kayong bibigyan ng copy sa secretary, bibigyan nyo ng copy ng treasurer. Wala pong problema. Sinasabi lang natin, duplicate copies lang naman yung nire-required, pero hindi binabawal kung dagdagan. So, nagkakaintindihan po tayo doon ha, sa ganung setup. So, kaya itong mga records na po, na sinasabi namin sa inyo, updated kami o nakukuha namin yung record nyo from time to day. Ibig sabihin, ngayon pong daytime, real pa. Na makukuha natin, pag sinabi nyo lang yung data ninyo, makukuha ni Sir Joe yan, malalaman ninyo agad. Yun po yung advantage ng ginagawa po natin dito, na assistance sa inyo. Pero kung mahihirapan kayo dahil minsan nagkakasabay-sabay, naiinip kayo, umuwi na lang, wala naman po problema sa amin, basta kung kaya nyo magtiis, na mag-antay ng konti. Pero ginagawa namin nila Sir Joe na hindi sana kayo mainip, hindi kayo mag-antay, kami po yung nagsisikap na kaya nga po ang orientation namin, ginawa ni Sir Joe ang schedule na iba yung regular homeowners, iba ang orientation ng non-regular, iba naman yung orientation ng SEC and HIGC sana sa ganun. Pero siyempre may mga cases na hindi talaga siya nagkakasabay-sabay dahil yung kanilang availability.
Ang pinakamahirap po ay yung mag-apply ng new. Pag mag-apply kasi tayo ng new, natural, kailangan nyo pa yung inyong subdivision or schematic plan. Hihingi pa kayo ng certification sa LGU pagdating doon. So, mas masalimot, pero ang kagandahan naman dito, hindi man apektado yung new. Hindi ka man magparehistro ngayon, ayaw mo magparehistro next year, hindi pa kayo apektado. So, walang hinahabol na timetable pagdating sa mga new. Ang may hinahabol lang tayo, itong mga existing na nandito na po sa record natin today. So, meaning, sir, pag meron ka ng record, kasi hindi ka nakapag-file ng remove ka, wala na siya. Yung SEC po ba yung tinutukoy ninyo? Kapag SEC, siguro, pag nirevoke na, ewan natin kung meron pang appeal. Pag-appeal, pag dating sa revoke, kasi, hindi sir, ituloy ko lang. Yung suspended kasi, nakalagay na suspended ka na, meaning meron ka ng warning. Nakalagay na dito yung pangalan eh. O, yung suspended. Opo, dito po sa yun ang pagkakaiba na ngayon. Buti na papaalala nyo. Ngayon po, yung ating SEC magiging perpetual pa. Perpetual. Pero, 3 consecutive na hindi ka mag-submit, automatic, denial na, automatic suspended na, or revoke na. So, hindi siya perpetual. Hindi siya perpetual kagaya ng mga nasa SEC na may 50 years existing ka, pero pag hindi ka naman nag-submit ng compliance, may penalty ka pa, correct? Sa BIR, punta kayo ngayon, kung mga 10 years di kayo magbayad, kakamot ka sa ulo pagbaba mo doon sa 4th floor. Di ba, sir? So, excuse me. So, yun po yung sinasabi natin. Nasa SEC, oo, dahil yung previously registered ninyo, nakalagay kasi doon yung existency of inyong registration, 50 years. Mas maganda nga ngayon sa DSUD. Kasi ang nakalagay na ngayon, perpetual. Meaning wala na siyang kamatayan. Unless, may malinaw eh, unless na kapag hindi ka nakapag-comply doon sa sinasabing consecutive years, ibig sabihin sunod-sunod na hindi kayo nakapagpasa, there is a possibility na pupunta na kayo ngayon sa kanilang legal para mag-file ng inyong... Matala ka naman nila, ano? Yes sir, meron pong notice of sa kanila suspension. Ito po na yung kay Ma'am Jennifer, no, na hanap ko na sa SEC. Ayan, high-tech tayo. Ma'am, rebook yung inyong samahan. Okay. Sir, rebook sila, status. Sa SEC. SEC mismo. Ito yung address, number 5, Santa Barbara. So, paano? Itawag po natin kung may appeal. Kasi ang cases kasi niyan, kailan siya na-revoke, kailan naman binabaw yung batas. So meaning, meron kang reason to appeal. For example, bumaba yung batas na dapat pala makapag-re-registered ka, makapag-update ka. Hindi naman nila binigyan kayo ng notice. So meaning, baka pagbigyan yung iyong appeal dahil nga hindi kayo na-inform. Walang notice na dumating, walang letter, walang anumang notices na nakatanggap kayo. Yun yung gagamitin nyo ngayong reason. Na-verify na namin yan. Yung kasama, yung file na yung Yes, may penalty sa SEC. medyo umatras kami. Ngayon po, okay lang ba out namin sa usapan ng SBC at concentrate sa issue? Magpapile kayo ng panibagong re-registration. Mag-new. Yun. Hindi kasi, ma'am, hindi kayo pwedeng lumundag ng DSUD hanggat hindi nila ipo-forward yung documents nyo sa kanila. So, dahil nga po yun yung record ninyo, hindi nyo po pwede yung hindi natin yung may tatago, hindi natin itatanggi. Why? Nakalagay po kasi doon yung TCP number ninyo, yung nag-register kayo doon, yung tinatawag na territorial jurisdiction. Yung inyong kung saan kayo nasabing property, may scheme plan din po kayo doon, mapa na pinabanggit, may mga members kayo. Kung magpapile kayo ng bago, may record kayo doon, so baka nagkaroon pa kayo ng legal problem pagdating doon. Better po, nabuhayin nyo na lang, at least wala pa kayong bad record doon sa previous record ninyo. Eh, talagang gano'n, magkakaroon tayo ng penalty. Pero alam niyo lahat ng penalty, nabibigyan naman ng amnesty. Like yung estate tax na nagkaroon. Yung ating yung amilyar, pagkalaki-laki, meron. So, kinakailangan lang, sumulat po tayo doon sa kanila, doon sa appeal. Pero sir, gusto nga po namin yung tapos na deadline na namin yung naiwan. Okay, sir. Panibago kami ng registration.
Kasi po, pag nag-reflect, halimbawa, gumastos na kayo, nagpa-resurvey kayo dahil doon sa ano, tapos ipinasok ninyo. And then, upon verification, nalaman nila na mayroon palang dalawa. May existing na before at mayroon ina-apply ngayon, mare-reject, madideny. Madideny po. There is a possibility. Ayoko magsalita kasi nasabi ko, hindi naman ako nagre-represent ng SEC. Hindi ako nagre-represent ng DSUD. Nagbibigay lang ako sa inyo ng posible na mangyari. Posible mangyari. So, possible talaga matitrace na. Matitrace lang talaga. Why? Ganun pa rin ang gagamitin yung address, ganun ang gagamitin yung title, yun pa rin yung mga homeowners ninyo, almost details, yung GIS ninyo, yun pa rin naman ang nakasulat ng mga previous. So pag na-trace pa yun, baka balikan pa kayo at sulatan pa kayo ng mga legal department nila. So mas malaking problema. Magmumulta kayo dun sa kabila, ito pinaka-safe, i-dissolve nyo. Dapat kung ginawa ninyo, dinissolve nyo. Yung na-change na lang kami ng word, tapos Dissolve nyo bago kayo mag-apply ng bago. Ito, sharing tayo sharing. Pakipasa po. Yung problema po ninyo, nagkaranas po ako ng isang samahan na ganyan na problema dito sa Consuelo. Number 3 Consuelo. Yung, alam po ba ninyo yung ano ni Betty Lagan? So, ganun din ang nangyari na revoke. Alam mo ginawa ko, humingi sila ng tulong sa akin. Hinarap ko sila kay Sir Santi ng Gisog. So, tinulungan sila para sulatan nila yung SEC para ma-forward kaagad yung record ninyo papunta dito sa Gisog. Kaya lang, syempre, matagal din yun. Kung gusto ninyo maging mabilis ang paglakad ninyo, personal po ninyo puntahan kung saan kayo nakarehistro na SEC. Kasi di ba ang SEC ngayon marami, may Makati, may Mega Mall, may Makati, di ba? Sa Makati. Kasi yun ang main. So ngayon ang ginawa namin, sumulat. Okay, oo, yung dating Ortigas, nasa Makati po yun. O ngayon, ang ginawa ng DSUD para matulungan kasi kaysa mag-penalty, ang maribok na, mawawala ng mga karapatan ng ano, ang mga opisyalis, mangulekta kung ano mayroon kayong problema na collection. So ngayon, ang ginawa namin, from DSUD, yung sulat pinorward doon. Sumagot naman yung SEC. So naging 1 year na lang ang nilabot namin kasi yung mga documents, mga ano na, mga expired na. So talagang mag-umpisa kayo from the beginning ulit magkaano ng mga requirements. So ang ating naman doon, na-rehistro kayo sa DSUD. I-update lang po ninyo yung lahat ng Yung requirements. din ang sinabi sa atin sa isa. Oo. Hingi lang kayo ng kung hindi alam. Kasi sa totoo lang naman talaga, wala naman talaga magpapaabot sa atin. O nauna, inaasahan natin kung revoke na kayo doon. Susulatan tayo dapat ng SEC. Pero wala tayong natatanggap, di ba? Kasi yan ang kapabayaan kung minsan. Nung tinanong ko, sabi niya, ma'am, hindi namin, nagpadala kami, baka hindi na-receive. Imposible naman yun. So parang hindi naman kami nakipag-aaway at kagustuhan din naman kasi hindi pa tapos yung ng lupa. So, nagsuffer talaga, masusasyon, gumastos talaga. Ganun lang, te. Basta gusto niyo maging maayos, may mga kaparaanan. Yan nga lang talaga, pagsikapan. Yan lang po. I-update nyo lang muna. Opo, kagaya nga na sinabi ko kanina, pagdating doon sa SEC, kayo, kung wala yung record natin ng SEC, automatically dapat sila yung nagpo-forward niyan sa DSUD. Pero dahil nga, huwag na tayo magsisiyan. Sabihin na natin, because yung manpower kasi ng DSUD maaaring ko konti. Sa dami ng homeowners, hindi nila magawa lahat yung mga paper na yan para may padala sa lahat ng mga homeowners. But then, huwag na tayo magsisihan, nandito na tayo ngayon, yung record po ninyo, kung wala doon, pupunta kayo kung saan nakaregister. May trial ba dito? Yung trial, nag-invite sila sa akin, bumaba ako doon sa community nila nung last. Ate Telma. No, opo, nung Sunday lang, tapos nung Monday, nagpunta sila sa SEC, nakuha na po nila agad yung record nila doon sa SEC. At dinala nila kahapon doon sa barangay, pina-check na namin, and then verify namin
sir, yung record nila, okay pa naman dun sila sa SEC, and then sa DSUD dadalhin. Now, yung sinasabi po ni ma'am na aabutin pa ng 1 year, pwede naman natin expedite. Tatandaan lang ninyo, kapag lumapit kayo doon sa taong lalapitan nyo, lagi nyo tatandaan na ang bureaucracy ng Pilipinas, yung Pinoy, kung may padulas, ang bilis papunta paharap. Kapag matagal, gagamitin mo yung email mo, aantayin mo, it will take a year, gaya nga ng sinasabi ni ma'am. So tayo po, kung bakit tayo naririto, sana makuha natin yung pare-parehong cases. Kagaya ninyo, tutulungan namin kayo nila Sir Job gumawa ng position letter doon, para padala yung kanila, i-forward na yung letter nila doon, para i-receive na natin doon sa kung ano mang ehensya ng gobyerno meron yun. Dapat lang makuha namin yung detalye. I-guide po namin kayo kung paano siya gagawin. Kasi po, meron naman din sa atin ng mga magagandang loob na gustong tumulong doon ng mga kaibigan natin. So take the opportunity na habang sila ay willing pa at hindi pa nag-aaning isip nila na pabayaan na lang tayo, di i-appeal na natin yung kagaya ng nasa inyo. Pero kung gusto niyo po kayo kaagad initiative, punta na po kayo kung saan kayo na-register din sa Halimbawa. For example, Makati, makukuha niyo po yung record niyo right there and then. Makukuha niyo na agad yung record niyo. At yun na po kaagad yung i-email niyo. Kung doon kayo aasa sa kanila, matagal. Dapat kayo na mismo kaagad. Once na nag-email niyo na, may proof na tayo, gagawa na tayo ng position letter agad-agad na meron na nakaano doon at i-forward agad nila doon. So wala nang reason para abutin ng taon yan. Maaaring buwan. Siguro 1 month ang ating pinaka-most target. Kaya tinitignan kasi natin, lahat kasi yan, tinitignan natin yung date dahil December, so pinag-aaralan namin maigi. Kaya naman, o within 1 month na i-forward, tapos within 1 week to 2 weeks, meron kayong election, and then re-registration within 1 month, and then with 45 days naman yung ating amendments. Pasok na pasok pa sa December eh. Kinakailangan lang ninyong simulan na. Pero kung hindi pa, medyo tatagal tayo. Yung ano po, si Sir Tomas ba to? Kasi yung sa kanila sir, nag-re-register sila, tapos nag-amend sila, natapos agad. Hindi ko alam sir, gano'ng katagal yung ginawa yun? Pwede kaya pa-share na lang. Dito na lang sir, dyan na lang kayo, tapos harap na lang kayo dyan sa kanila. Sige po. Ayan. Kasi po si Sir yung support, galing pa kayo dun sa, kayo yung nasuspend dun, di ba? Nasuspend yung inyo. Tapos nagpa-re-register kayo. Ako po si Tomas Perilla ng presidente ng Samahang Magkakapitbahay na Don Crispo. Ayon po sa aking karanasan, dahil hindi matrace yung aking samahan ng DSUD. Ngayon, ang dami kong nilakad. Galing ako ng SEC, Makati. Humingi ako ng certificate of registration. Binigyan ako, tapos punta ulit ako ng DSUD. Nung makapunta ako ng DSUD, ang nirequest sa akin, magre-register daw ako, registration. Ngayon, month of March, 2026, March 30, na-approve yung aking registration. Pero napakaraming requirements po. Ito po yung ganito kakakabal. Ang unang yung gagawin, kapag kayo ay magre-registration, pumunta kayo ng DSUD. Mayroon kayong babayarang form doon na dating binayaran ko noong month of February is 70 pesos. Ngayon yata ito 50 na. Oo. Ngayon, kapag magda-download kayo, mayroon kayong i-download na ganito. Yan. Yan po ay da-download ninyo tapos ipapaprint ninyo. Yan, pagkatapos niyan, kinakailangan yan, mabibirmahan ng lahat ng board ninyo, board of trustees. Ngayon, makikita kayo na, halimbawa, nakapagawa na kayo niya, meron doon sa form na binayaran ninyo, pero bago ninyo gawin, sa registration, meron doon may mga tawag doon, sir, yung mga table na nakatulad mo naka-assist, o nag-evaluate sa registration, itatanong ninyo isa-isa, ano po ba yung dapat kong gawin? Para hindi na kayo babalik-balik, kasi ako nakalimang babalik-balik ako. Ang pagod ko, grabe. Pag hindi ka, kailangan huligaan siyang pila. Kasi kahit katanghali na, alas 2, ako nakakawin. Totoo yan. Daming dinanas ko dyan. Bago ako na registration, yun natanggap ko na. Ngayon, ang gagawin ninyo,
pag na-complete niyo yung mga requirements ninyo na hinihingi nila, ipapasa ninyo, ipapacheck. Ngayon, hindi ba yun ang total na totoong na mangyayari na ipasa ninyo? Hindi ba? Itataas pa kayo sa 5th floor. Pagdating sa 5th floor, minsan kung may mali, babakuhin na naman ninyo yun. Kaya ko yung binastos ko dito. Pabalik ka naman ako ng requirement. Sabi ko gano'n, sabi ko kay mama na, yung iiya tayo. Sabi ko gano'n, ano nang hirap, sabi ko gano'n. Di nung nagawa ko na lahat, pinacheck ulit, pinasa ko, doon sa floor. Awa ng Diyos, na-approve siya ng March 30, 2025, at 2026. Yung po yun. Ngayon, pagkatapos niyan, akala niyo makukuha niyo agad ito. Hindi po, ibibigay sa inyo ay yung ito, Xerox lang. Kaya, ang ginawa ko, pumunta ko ng BIR, akala ko BIR na. Sabi niya, BIR daw, para makuha ko to. Hindi pa po wala ko nakapag-amendment. Oo. Eh, pabalik-balik ako, nakailang balik na ako. Ngayon, nag-amendment na ako, bali 3 weeks. Pero matagal mo ito, itong registration, inabot ko ako dito ng 4 months. Dahil siyang tagal. Oo. Ngayon, nung makuha ko na siya, matuwa na ako. Punta na ako ng biyaya. Pagkapunta ko ng biyaya, hindi ako i-approval. Bakit? Hindi ka niya naka-amendment. Ay, ganun po ba? Di sabi ko doon sa kay Ma'am Alia tayo. Sa biyaya, Ma'am, ilang weeks ba ito? Kaya matagal yan. Hindi pa kaya ko ng 3 days. Kasi gusto ko madalian eh. Yung pala hindi ganun. Umabot pa ako ng 1 month bago ko nakuha ito. Yan. Kasi dalawa po yung certificate na yan. Papakita ko sa inyo, no? Ito po yung certificate of amendment na nakapangalan ng samahan ninyo. Oo. Ito yung ipapasa ninyo dun sa ano to, sa biyaya. Pag nakuha ninyo ito. Yan po. Ang gagawin naman nyo po, na makuha kayo nito, bibili ulit kayo ng form. Form. Tapos, yung lahat ng requirements na hinihingi, ipapasa ninyo. Tapos, ipapacheck nyo ulit. Nakailang pacheck ako, 3. 3 araw ako balik-balik. Pero hindi po yun, hindi po yun. Pinabukasan, babalik na naman ako. Hindi. Aayusin ko ulit yung mga dokumento na hawak ko. Kaya yun po yung karanasan ko na sana hindi nyo maranasan. Pero dapat sa yung mga officers ninyo, maging matulungin din sa inyo. Kasi sa akin, ako na talaga naglakad. Hanggang sa nagbabayad ako, takulan ni Sir, nagbabayad ako ng pagpapaprint. Ang kailangan lang nila, perma eh. Yung mga officer ninyo, perma lang eh. Meron na sa disod. Oo. Sa yung Xerox po, sa dito. Pero yung katulad ng ipapagawa ko pa. Kasi nagpapagawa pa ako eh. Ganun po yung nangyari. Ngayon, katulad ng sinasabi ni Sir, detalye talaga, pag naka-registration na kayo sa DSOD, mayroon na kayong certification of amendment, tapos amendment may ito yon, ito yung bylaws. Ngayon, pagkat nakuha ko na yan, dinala ko ng BIR. Mas madali sa BIR, isang araw lang. Naibasa ko po yun at yun ay nakuha ko. Nung last week lang. Yan po, yan. Nakalagay po dyan kung kailan kayo magpapasa ng mga dokumento. Pero bago kayo magpasa dito, para hindi kayo magkakaroon ng penalty, is magpapasa muna kayo sa DSOD nung katulad ng mga requirements na hinihingi nila. Bago ipapasa natin dito. Pero alam ko may bayad din ito eh. Yung kasi binayaran ko dito 2,000 plus eh. Nagkaroon ako ng penalty. Kasi within 90 days dapat, nakapagpasok ako rito. Over. Kasi February, March. April na ako. Kasi February ako naglakad eh.
Yun ang nangyari sa akin. Kaya ngayon, kung gusto niyo talagang ma-achieve ninyo yung ganito, gawin ninyo. Talagang sakripisyo. 90 days period pala yun 90 days. sa BIR. Ngayon naman, halimbawa naman, nakuha niyo na to, saan ito ginagamit? Ngayon, ang ginagamit po ito, yung certification of registration sa DSOD, hinihingi po ito sa BCRD. Kasi hindi po kayo aproba ng BCRD kung wala kayo nito. National na. Oo, kasi yung po yung utos ng ating congressman na lahat ng asosasyon kinakailangan nakaregister saan man sektor ng gobyerno. Yung po yung ano. Kaya, hihinga po, alam ba, magre-request tayo kay congressman. Hingi tayo sa ating mga samahan ng sa kabang bigas. Hindi ka pala nakaregister sa BCRD, reject ka. Wala ka pong matatanggap. Yung po yan. Pero may binibigay man sila, siyempre pang ano lang, pang palubag-log lang. Pero yung talagang hinihingi mo, is hindi na may bibigay kasi hindi ka nakaregister sa BCRD. Yun lamang po Tsaka namin natutunan kayo. Medyo konting hirap lang talaga. Magbaon kayo ng mahabang pasensya sa paghihintay at talagang ma-achieve ninyo kung ano yung gusto niyo kunin sa inyong samahan. Ako po ilang taon lang ako naging presidente, 2019. Hanggang 2026. Ayaw nilang bitawa. Sabi ko, ayaw ko na. Pagod ko na. Sabi ko na. Hanggang sa ngayon, nagkaroon po ako ng best watch. Muna ka Christmas. May sakit po ako kaya medyo alam ko yung sa akin. Kung may tanong po kayo, ma'am, pwede ko sagutin. Stress ka siguro kalalakan. Sa PIR, ano po ang kakainap namin sa Sa BIR po. Bawat sa BIR po, kapag kayo ay individual na, at kapag kayo ay naka-full payment na, hinihingi po yan. Oo. So, entitled na po kayo Kasi kami, individual kami for... Pamaligaw sir, pamaligaw si Ma'am Sara. Iba po kasi yung tinatukoy niyo sa BIR ay separate agency ng government. So si BIR, nagpapataw siya ng penalties for non-compliance ng mga ITR, kung kayo nagtatrabaho, yung ating 1702. Yung pong tinatalakay ni sir ay particularly DSUD only. So hindi po connected yun. Yung BIR, ibig sabihin experience niya lang. Na nagkaroon po. Bibigyan ko rin kayo ng isang sample experience. Meron akong tinulungan. 23 years na silang inactive. At hindi na sila magkakakilala. Ang tanong sa akin, ano mangyayari doon sa amin? So, unang-unang ginawa namin, pinag-elect ko muna sila. So, ako nagkandak ng election doon sa kanila, dinocument ko yun. Pinareceive ko doon. So, meaning, meron ng updated. Napasok na kami sa penalty. Kasi may updated na yung officers. Lahat yan. Pagpunta namin ng BIR, kasi nagre-registration kami. Tinapos ko yung re-registration nila. Nung dinala na namin yan sa BIR, nagulat kami sa laki ng penalty. Pero hindi nyo ba alam na mayroong amnesty? O, yun. Kaya sa mga nakakaalam, nakakatakot talaga ang BIR. Lahat naman tayo takot doon eh. Pero pag medyo familiar lang kayo ng konti, mayroong sulat doon na pag akyat mo doon sa taas, antayin mo na, pagdating mo ng umaga, nag-grant na yung amnesty, ito na lang yung babayaran mo. Ileles na. So talagang hindi natin tayo makakalusot sa BIR kasi ibang ahensya sila. Pero hindi ibig sabihin, kapag may BIR ka na, pwede ka na ulit mamulekta kasi iba yung BIR, iba po yung updated noong tinatawag nating re-registration, iba rin yung ating tinatawag na amendments. Okay. Sa amendments, gaya ng sinasabi ni Sir, isa doon sa mga pagbabago ng amendments. For example, ang inyong election, may specific na, dati nakalagay any day of March, any day of April, may mga ganyan sa mga bylaws ninyo. Hindi na po pinapayagan ngayon yan. Dapat ngayon detalyado, meaning last Sunday of April. Last Sunday of April lang ilalagay ninyo ngayon. At bibilang kayo ng 90 days pabalik. Ang tawag doon annual and regular meeting. Doon kayo magpapatawag ng General Assembly, doon nyo i-report yung inyong financial report, yun po yung isasubmit ninyo, doon kayo mag-e-elect ng inyong ELICOM. At within 45 days, meron na kayo makapolicy para mag-eleksyon bago dumating ang inyong day of election. That is the new rule na dapat ninyong maintindihan. Ano naman yung 45 days na isa pang sinasabi natin? Kapag na-ratify na sa amendments, sa election, kapag nag-election kayo, doon sa petsa na yon, 15 days dapat na i-submit nyo na yung inyong ELICOM report. Gagets nyo po ba? Kung naririnig nyo po. Kapag nag-elect kayo ngayong araw na to, anong day tayo, Sir Joke, na yun?
15 days ang bibilangin ninyo, dapat po maipareceive nyo na po yung inyong ELECOM report. 15 days. Now, yes, documented po. Lahat ng inyong mga kailangan doon. Minutes of election, minutes of the board, minutes of the General Assembly, lahat, nandun na po naka-attach yung inyong mga record and including particular yung tinatawag na GIS o General Information nung detalye po ng inyong homeowners. Now, pagdating naman doon sa amendments, ito po yung medyo nakakatakot, kaya dapat po maging aware kayo. Kapag po mag-a-amend kayo, meron pong date na tinutukoy mula sa General Assembly. General Assembly, nagpatawag ka ng General Assembly ngayon. Anong petsa po tayo ngayon? 11. Bumilang po kayo ng 45 days mula sa araw na ito. Kung tayo nag-conduct ng General Assembly, ako yung presidente nyo. Nag-General Assembly tayo. Pumayag kayo ngayon na ito ay i-amend. Bumilang kayo ng 45 days. Kapag lumagpas na sa ika-46 day, denial na po yung inyong application. Sayang. Yung sinasabi ni Sir ngayon, sinasabi niya na nakalimang beses siyang bumalik. Nakalimang beses siya at ang dami niyang ginastos. Dito po tayo ngayon papasok. Sana lang makatulong. Number 1, gusto niyo po bang kami na mag-provide ng form ninyo lahat? Gusto niyo yun? Kami na magbibigay. Hindi na kayo magpapaserox, hindi na kayo pupunta ng DSUD. Kami magbibigay ng form ninyong lahat. Kung meron tayong 150 homeowners association, 150 forms ang ipoprovide namin sa inyong lahat. Kaya kayo? Hindi nyo na po babayaran gaya ng sinasabi ni Sir na may binayaran. Isa-isa. Number 2, meron po kayong tinatawag na magta-type kayo. 50 pesos per page. At magkano yung binayaran ni Sir? Thousands. Pagdating doon. Gusto nyo po bang kami na rin na mag-type? Yes! Nililibre na namin lahat yun. O may pangatlo pa. Hindi pa tayo natatapos. Ang sabi ninyo, dadalhin nyo yan uli doon para i-evaluate nila. Gusto niyo po bang yung DSUD na bumaba dito para mag-evaluate? Yes! Pagkatapos pa po niyan, lahat ng dokumento yung ginawa na pinirmahan ni Sir ng lahat ng officers sa paikot ng articles and bylaws ay kinakailangan pong inotaryo. Gusto niyo po bang yung notary bumaba na rin dito? Gagalitin ko na talaga kayo kasi pinakita ni Sir yung gano'ng katindi ang hirap. Ay, naku, patay tayo narinig ni Kagawad yun. Secret lang natin yun. And one last pa. Additional, hindi pa ito nagtatapos. There's more. Ano yun? Kung gusto po ninyo na lahat kayo sabay-sabay, ililibre pa namin ang inyong service papunta ng DSUD sa pagpapahil. Sobra-sobra na yung ating ginagawa. Yes, whatever yan ma'am, pwedeng inquiry. Pero tanda nyo, maalala ko lang, bago natin masimulan ang lahat, kinakailangan dalhan nyo muna kami ng inyong Certificate of Registration, Articles of Incorporation, and Bylaws. Doon po magbe-base, sige pakisulat nyo po, yung Certificate of Registration, kung saan man yan galing, kung SEC, HIDC man yan galing, or meron na kayong DSUD, kunin nyo na po lahat yung mga yon, i-provide nyo na po siya. Ngayon, kung wala kayo ngayon, tanong natin kay Kagawad kung may available ng service para pumunta sa DSUD, makuha nyo na yung record nyo, gagawin na po natin sa tanggapan ni Kagawad Marlon ang lahat ng documentation na kakailanganin po ninyo dito sa pagpuproseso. And then, kailangan po natin, take note ulit, i-ready nyo na. Kailangan po natin ng inyong official email address. Official. Ano po yung sinasabi nyo? Yung sa registration, Xerox copy lang po, for basis lang namin. Kasi doon po kami babase kung ilang pangalan ang susulat doon sa inyong bylaws at doon ang isusulat namin sa inyong amendments kung ano yung particular ninyo. Hindi kayo agad-agad makakatakbo kasi step by step po yung gagawin natin. May mga forms pa po, hindi po kayo gusto nyo mag-amend. Amendment na kayo dito, mag-a-amend. Meron pa kayong form na gagaling sa GA, kinakailangan pirmahan nila, boboto sila ng yes or no. Ang tawag po doon ay ratification. Okay, take note, ratification. Ito po yung mga kailangan natin. Kinakailangan po may contact number and official email address yung homeowners. Huwag niyo pong gamitin yung inyong personal email address. Why? Bakit po hindi na ginagamit yung dapat ay personal? Dahil po sa bagong batas, pakinggan niyo po maigi. Sa bagong batas, meron na lamang ang officers dati taon-taon. Ngayon, meron pong 2 years ang bawat officers at merong 2 term lamang. Meaning, a total of 4 years, kahit ipilit mo, hindi ka na po pwede tumakbo sa susunod mong eleksyon. So tayong mga officers na naghihirap doon sa community, pinaganda natin, ang sabi ng batas, kahit ikaw pa yung pinakamagaling na presidente, tatanggalin ka ng batas after 4 years.
Nagigets niyo na po? Take note po yun ha, huwag niyo po yung kalilimutan. So yung record natin na ngayon yan, kung bakit kinakailangan ng official email address, sapagkat doon na po yung magiging official ng inyong homeowners record. Okay, kailangan din po natin ng valid ID ng bawat incorporators na ma-elect ninyo kung wala pang election na ganap. O yung tinatawag natin latest officer. Kailangan po ng inyong valid ID. For what purpose? Kailangan po natin siya sa notary. Magnonotaryo kasi tayo, so isusulat po lahat doon. Lalong-lalo na yung ating pong secretary, kasi may mga affidavit, may mga secretary ano siya doon, nagagawin para po doon sa ating attachment ng ating documents. Totoo, sobrang dami-dami. Ang dami tayong i-attach. Kaya sinasuggest namin sa inyo, one at a time, case-to-case basis, kung ano yung gusto nyo mangyari, meron po tayong GC. Magsabi kayo dun sa GC, pwede namin kayong papuntahin for the special ganito na mag-meet tayo at i-guide namin kayo kung ano po yung inyong gagawin. Take note, nakalimutan ko ulit, kailangan po namin ng inyong letterhead para dun sa ratification. Mas maganda kung meron po kayong logo. Kung wala kayong logo, yung sa mga wala, pwede po kayo mag-provide, okay din naman kahit wala. Mas maganda lang kung meron para mas mabilis ma-identify yung inyong homeowners association. So may logo, meron po kayong letterhead ng pangalan, meron po kayong official, meron po kayong valid ID ng inyong pong mga kasama. Yun po yung magiging basis natin. Okay? Balik tayo, step 1. Kung wala pa kayo, matagal na kayong hindi nag-eleksyon, unahin nyo munang i-update yung inyong set of officers. May mga cases na nagtanong sa amin, paano po kasi ayaw na akong palitan at gusto nilang ako na lang. Hindi po kasi ako nagtuturo ng pandaraya, pero pag sa likod po, sasabihin ko sa inyo, pwede. Ang ibig sabihin, ang susunod din natin talaga ay yung forms na ibinibigay po ng DSUD. Kasi yun po yung compliance na isasubmit nyo doon sa kanila. Yun po yung kanilang tatatakan doon. At yun yung gagamitin nila just in case na merong mga contest, merong mga protest sa naganap ninyong eleksyon. Pero kung kayo po ay nagkakaisa lahat at ginawa nyo na lang ng paraan na ma-submit yung supplementary o requirements, compliance requirements doon, alam naman ng DSUD na niloloko natin sila. Sinabi na nila yun sa akin. Sabi nila, sir, alam po namin na niloloko kami ng homeowners na hindi naman talaga sila nag-conduct ng secret balloting. Alam niyo po yung secret balloting? Yung inuhulog pa dito yung eleksyon. Alam naman po namin na hindi sila nagsagawa ng gano'n. Pero kung wala namang nagpo-protest doon sa kanilang association, kinukonsider na rin namin yung as valid. Kaya alam naman nila yon, tinatatakan na lang nila unless na there is a contest or protest doon wala po sa inyong mga miyembro. So yun po malinaw. So hindi kami ang nagtuturo. Now, kung wala pa kayo sa starting point na yan ng eleksyon, pwede nyo rin kami invite, kami po yung mag-conduct ng inyong proseso, i-guide namin kayo para yung dokumento naka-prepare na. Wala na kayong masyadong kakailanganin, maliban na lang sa master list kasi hindi namin alam kung sino yung mga miyembro ninyo. Kung provide nyo yun, bababa kami ron, pagka kumpleto na natin yun, ipapareceive nyo na sa DSUD yung inyong eleksyon. Then number 2, kung pupunta na kayo dun sa re-registration, may available forms na tayo, hindi na po kayo maghahanap. Wala na po kayong alalahanin. Kulitin nyo na lang po si Sir Joe at si Kagawad Marlon, wag lang po ako. Sila na lang po dalawa ang kulitin ninyo para po sa mga forms. Kahit natutulog po, gisingin ninyo, sabihin nyo, Sir Marlon, patulong naman para dito sa forms namin. And then yun po yung gagamitin natin. Na itatype naman po ni Sir Joe. Kita nyo, imagine. May type na, may print pa, lahat ng haksak. Iba naman talaga po si Sir Joe po. Talagang ibinigay na lahat. So, bahala na. Ang dami yan. Yes sir, napakapal at saka ang daming homeowners. Kaya gusto namin, sana mas kayo yung agresibo. Kami po, kasi hindi po namin kayo lahat kayang puntahan. Kayo po yung maging agresibo na pumunta kay Kagawad Marlon, kay Sir Joe na magpa-assist. And then, i-encode na po namin kasi sa computer even yung mga forms. Titirahin na lang nila Sir Joe ng kanila editing para mabilis. Basta yung aming hinihinging requirements sa inyo, comply nyo. Certificate of registration, articles of incorporation, bylaws, official email address nyo, yung inyong mga valid IDs, at yung mga detalye ng gusto nyong palitan doon sa inyong bylaws kung kayo po ay subject na for amendments. So lahat po yung kakailanganin namin, and then kami na ibibigay namin sa inyo, nakaprint na yung papel na yon. Papapirmahan nyo na lang sa inyong mga kasamahan. Pag natapos nyo na yon, dadalhin natin dito, pa-evaluate natin sa DSUD, palagyan natin ang notaryo dito, at ihahatid pa kayo ni Kagawad Marlon doon. Opo. May nakalimutan ako kasi nagre-reklamo si Kagawad Marlon. May nakalimutan ako.
gusto ko pong sabihin sa inyo na wala pong involved na money. Hindi po kayo dapat magbigay sa amin ng kahit na ano. Pero pag pinilit nyo, tinatanggap naman namin. Pwede ba yung gano'n pag pinilit? Basta hindi kami, wala po kami, pag meron kasama na nagpunta sa community ninyo at nagsabing, pinadala ako ni Kagawad Marlon at i-assist namin kayo at meron po kayong particular na babayaran, hindi po yun galing sa amin. Ina-announce po namin na wala po kayong ilalabas na pera. Yun nga lang, kayo lang po yung from time to time pupunta sa tanggapan ni Kagawad Marlon, Sir Joe, para po makita namin, i-check namin yung documents ninyo